Okay, time check tayo, 11:30 ng gabi. So, yan, meron akong ginawang konting so, additional para sa aking weather app, mobile and desktop. So, dito meron akong database dito na galing sa Pag-asa. So, additional to na data dahil wala akong tiwala dun sa API na nakuha ko. So, ito, meron tayong daily weather forecast. Ito yung kinuha kong data. Madali lang siya kunin dahil naka-table base siya. So, gumawa ko ng parser slash uploader something. Saan yung script na yun is magpa-parse siya itong ipa-parse niya tong HTML format na to into a JSON. Then, after nun, yung JSON siya, maging key value siya. Then, isi-save siya sa database natin, which is itong naka-MongoDB. So, ito siya. Okay. Okay. Ayan. So, meron akong database dito. Ito. Which is connected siya dun sa MongoDB Atlas dahil wala naman akong sapat na pera para bumili ng so, pang mahirap lang budget meal ganun. Okay, so ayan, ginawa ko yung gagawin lang nito is pa-parse niya yung data. So kukunin niya yung HTML nun, i-fetch niya, then saka natin siya i-extract. So kukunin natin yung table niya, then kukunin yung rows, then yung header. So meron tayong library na ginagamit, which is itong Beautiful Soup ng BS4. So yun lang yung pang parse ng HTML para maging JSON. So gagawin natin yung dictionary, then saka natin siya save dito sa database. Then ito is cron siya, so naka-cron siya, so mag-run siya every 6 hours. 6 hours ang takbo niya. So yung gamit ko lang cron dito is yung sa GitHub Actions. Mas kasi siya, mas siyempre wala tayong kanong so ito yung pinaka-efficient, kahit sino pwedeng gawin, lalo na kung pang-budget nga, budget meal lang tayo, ganun. So ito lang, then yung database natin, ito, just connected siya sa MongoDB Atlas, sabi ko nga. So bali yun lang, ang goal lang nito is kumuha ng cron, then i-parse yung data galing sa website ng Pag-asa, then convert natin siya into JSON, then i-save natin siya dun sa database. So ganun lang yung flow na ito. Para ang gagawin natin, gagawa tayo ng another server na magsiserve naman ng API papunta dun sa mga app natin, which is yung nandun sa yung nasa mobile app natin, then yung sa desktop app. Bali yun lang naman yung na ito, purpose na ito, since kailangan din natin ng local na na update. So international kasi yung API na yan, hindi ko alam kung super reliable yan. So ito lang yung way ko. Sa ngayon ang napaparse pa lang natin is itong nasa forecast na to. Bali ito meron na tayong parse na data nito. So ang gagawin na natin is i-save natin siya sa another collections. Dito kasi ang data lang natin is itong forecast. So bali gagawa na lang ako ng panibago, which is yung name na ito, forecast wind. Ayan. Bali dito meron tayo another collection na dito natin isi-save yan. So sige, maglalagay tayo ng additional na coding something, mabilisan lang naman to. Ang gamit natin dito is Mongo Engine kasi ODM siya, and ORM ganun for MongoDB.
Di na natin kailangan mag-config ng medyo marami-raming ano. Masyadong mahaba. Yan, pansinin yan. Ano pa naman nan? Play speed, direction, coastal water. Okay, yun lang. Bale, kapayin ko na lang tong munang dalawang to. Ito yung pinakamatagal natin video. Meron tayong auto-completion. Salamat sa ating AI. Pero hindi ko siya ganong inaano. Hindi ako masyadong nagre-rely sa AI dahil minsan mali-mali yung binibigay niyan. So, ginagamit ko lang siya for debugging and syempre kung di ko pa kabisado gaano. Bale, meron na tayong pong collections. Parang ito yung pinaka-model niya, yung schema. Bale, ko-connect na lang natin siya sa parser natin. Burahin ko lang muna siguro to. Meron tayong ano. Kaya ito ng S para sige na lang. Import natin siya. Wala kasing autocomplete dito. Thank you, Lord. And ilobat ako. Wait lang. The place. Okay, napalito tayo. Tulag tayo. Alam mo na to. So yun lang to bale, no? Ito lang yung purpose niya. Bale yun yan. Check natin kung tama. So, bale ito lang naman yan. So, ito na yan, bale. So, gumawa na tayo ng ano dito ng database for
Vinland Coastal. So, ito lang yung update sa ngayon. So, pupush ko na lang to. Tapos, end ko na tong video. So, susunod ulit na update.